Maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuonan. Welcome sa atong daily dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Tonight, we will not have our Bible study through messenger kay walay signal karon mga kaigsuonan. So, way signal tingala mi anong way signal, but ang akong gibuhat, we will just record ang lesson tonight, and afterwards we will be uploading it sa YouTube. And by the grace of God, I hope nga mapanalanginan ang matag usa sa pulong sa Ginoo nga atong pagatun-an karon mga kaigsuonan. Our text for tonight is found in the book of 2 Peter chapter 1. And instead of reading verses 3 to 11, gusto na ko basahon alang sa atong tanan karon ang verses 1 down to verse 15. Verses 1 down to verse 15 sa atong mga Bible palihog. Ug namoy mga Bible diha mga kaigsuonan, please open your Bibles with me and read after me mga kaigsuonan. Sunday ko ninyo 2 Peter chapter 1 verses 1 down to verse 15. The Bible says, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you to the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly unto the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth. Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance, knowing that shortly I must put off this tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shewed me. Moreover, I will endeavor that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance. Let's pray. Father God, salamat sa oportunidad nga among gibasa imong pulong. Thank you, Lord, for these people who are with us nga maminaw, Ginoo, through sa YouTube. Bless everyone, Ginoo, nga imong tagag oportunidad na makapaminaw niini. Tagaig kaalam ang imong ubos nga lagad, Lord. Give me wisdom, empower me, Ginoo, para mahimo pagid kong blessing ngadto sa daghang mga katawhan, Ginoo, nga gustong mo-grow o gustong mas makaila pa kanimo, Amahan. Salamat, Ginoo, because you are so good and you have been providing sa panginahanglan, Ginoo, sa buluhaton, and I pray that imo pong i-provide ang panginahanglan ni ining mga katawhan nga maminaw sa imong pulong. In Jesus' precious name, gipangayo na ko ang tanan. Amen and amen.
Again, maayong gabi mga kaigsuonan. Ang title sa ato ang Bible study is Called to Grow. Called to Grow. So gitawag tas Ginoo para motubo. Kay kung tinuod ta nga buhi, kung tinuod nga naa kay kinabuhi mga kaigsuonan, motubo ka. Kay susama pa sa panultihon, kung ang kahoy muhunong nagtubo, magsugod na kini og kamatay. Apan atong makita mga kaigsuonan nga ang kinabuhi nga atong giposes nga gihatag sa Ginoo mga kaigsuonan is kinabuhing walay katapusan. Og imong naangkon ang kinabuhing walay katapusan, gitawag sa way katapusan kay kini dili matapos. Og kay kini dili man matapos mga kaigsuonan, hangtod sa kahangturan imo kining maangkon sa ato pa kay kanunay man kang buhi kay nakaangkon kag eternal life. Meaning, dili pod maghunong ang imong pagtubo isip usa ka Kristohanon kay kanunay kang buhi o kanunay kang dunay opportunity nga mo-grow mga kaigsuonan. Kabalo ka sa langit. In heaven mga kaigsuonan, there is always a time to grow in heaven. Mutubo gyapon ta sa langit. Mag-grow gyapon atong kahibalo sa langit. Ngano man pastor? You see, kay kung dili na ta mo grow sa langit mga kaigsuonan, it means that we already know everything about God in heaven. But even to anakas langit mga kaigsuonan, dili paghihapon nimo matungkad ang majesty, ang kamaayo, ang gugma, ang grasya, ang gahom sa Dios. Even though you already have your perfect body, dili paghihapon nimo matungkad kung unsa gyud kamaayo, unsa gyud kalahom, unsa gyud kataas, unsa gyud kalapad ang Dios mga kaigsuonan. And if it is so, even in heaven we are still growing. Mutubo gihapon ta mga kaigsuonan. And it is a good news. Dili boring ang langit mga kaigsuonan because there we still grow and know God even for eternity. Dili gyud siya na wala gyud dull moment kay ngano man ato pang mas mailhan deeper ang Ginoo mga kaigsuonan. Now going back in our text, para ato nang masugdan nga journey, para ato nang maangkon mga kaigsuonan nga panalangin nga makaangkon tag kinabuhing walay katapusan, and we will start our journey to the kingdom of God, is natay dapat nga access. Og ang atong access mga kaigsuonan is pagtuo ngadto sa Dios nga siya ra po'y naghatag sa ato according to our text. In verse 1 again, Simon Peter, a servant and an apostle. Kaning servant diri, it means slave. The apostle Peter is calling himself a slave of Christ, an apostle of Jesus Christ, to them that have, look at this, obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Ngano kunong na-obtain nato ang precious faith? True! Tungod sa pagkamatarong sa Dios og ni Ginoong Hesus. Pinaagi kanila. So mga kaigsuonan, even ang atong mga pagtuo, dili nato makaipanghinambog nga dako kog pagtuo, no? Dili na nimo maipanghinambog mga kaigsuonan because even your faith gikan sa Ginoo. Kay kung ikaw lay saligan mga kaigsuonan, di gid ka motuo sa Dios. Kung ikaw lay saligan, di gid ka moduol niya. Mao bitaw na nga ang pag-anhi ni Ginoong Hesus, Lucas 19 mga kaigsuonan, unsa man ang iyang giingon, ang anak sa tao mianhi alang sa pagpangita sa mga nangawala. No ato makita mga kaigsuonan nga gipangita ta niya, nakaplagan ta niya. We are following the Lord Jesus Christ and seeking Him because He first found us. And that is the truth. Walay ikapanghinambog ang mga tao. Mga anak, wa mo ikapanghinambog. Ang inyong pagtuo, gikan sa Dios. You see, so I am with my family here tonight because this is our devotion and among gi-share sa inyo ang among ginatun-an nga pulong sa Ginoo every day. Now, ato makita mga kaigsuonan nga the Apostle Peter is talking to the people nga naay susama nga pagtuo ngadto kanila. And I hope kana nga pagtuo ato pong naangkon kay mao na itong access para kita makaangkon og pagkamatarong. Mao na itong access para kita makaangkon og kaluwasan. Natanawa ang gingon sa Romans chapter 5 nga
nagtugan gyud nga kaning atong mga pagtuo ngadto sa Dios mo ni atong access. Verse 1 and 2, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So the grace of God, we have hope. Nga naman, naka-access ta. Ang atong access is atong mga pagtuo. Nakaangkon tag-access. Kay natay faith, mga kaigsunan. This faith, this access is given to us by God Himself. And this is the prayer of the Apostle Peter. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus Christ. Look at this. Unsaon kuno para ma-multiply ning grace and peace, mga kaigsuunan? Nana sa imuha ang grace, mga kaigsuunan. Grace and peace is already in you. Look at this, remember this. Through faith, nakaangkon tas access ani nga grace, and we have peace with God according to Romans chapter 5 verse 1 and 2. Tanawa ha? Because of this faith, nakaangkon tag access ani nga grace, and tungod kay nakaangkon tag access ani nga grace, natay peace. Now look at this, ang gitugan sa verse 2, ang prayer ni Apostle Peter is kaning grace and peace nga atong naangkon through faith, ato dapat i-multiply. Tanawa ha? Meaning, ang pagtuo, mga kaigsunan, dili siya end, dili siya katapusan. Mga anak, akong family, kamo mga kaigsunan, ayaw ninyong ibutang sa inyong unahuna nga nagtuo na ko, okay na ko. Nga nanakoy faith, okay na ko. No. Ang kanang naangko nimo by faith nga grasya o kalinaw, dapat na nimong i-multiply. And the question is how? Verse 2 nagtugan, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. So meaning, ato pa siyang mas ilhon, ato pa siyang mas tuuhan, o dapat mas mahibawaan pa nato, mga kaigsuunan, kung kinsa gyud ang atong Ginoong gilagaran. Tanawang verse 3, very very important. The Bible says, according as His divine power hath given us all things that pertain unto life and godliness. Look at this, mga kaigsuunan ha. Di ba? Through faith, atong naangkon ang grace o ang peace, and ang prayer ni Apostle Peter atong i-multiply. And the only way nga mudaghan ning atong grace o peace is the knowledge of Christ. Now, tanawa ang verse 3. Grabe kanindot. Kay, pinani ko no sa gahom sa Ginoo, divine power, His divine power, dili lang unsang klaseng gahom, but the divine power, the godly power, ang gahom nga naghimo sa iyahag Dios, the very power that make our God divine, hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Meaning, di-provide na sa gahom sa Dios, sa divine power, ang tanan nga atong ikinahanglan para magkinabuhi nga matarong. You see? So, sama sa inyo ha. Kani ako ang mga kauban diri, ako mga anak. So, sa inyo ha, di ba, challenge man sa inyo ha ang magbinutan, challenge man sa inyo ha nga mahimo mo nga buutan nga mga anak, obedient sa inyong ginikanan, di ba? Usahay lisod, usahay kay butukar gid ang pagkabadlungon. Pero ang inyong gikinahanglan para inyo nang mabuhat, mga kaigsuunan, ang inyong gikinahanglan para mabuhat ninyo ang mga maayong buhat, ang pagkinabuhi nga maayo og matarong og Dios nun, gi-provide na sa Ginoo through His divine power mo nang ginayon sa itong text. And the question is how? Yun sa pag-provide sa Ginoo nga para kita maka-live a godly life. Tanawa ha? Kung sa to, Ma'am Karen, through the knowledge of Him that called us to glory and virtue. Nakuha ni Ma'am Karen. You see, sa ato makita, mga kaigsuunan, nga ang pamaagi di ay sa Ginoo para mas mahimo kang Dios nun, o para mas maangko nimo ang tanang gikinahanglan nimo pertain to this life, the knowledge of Him. Imo pa siyang mas ilhon. You see? So mga kaigsuunan, mo ni ang panawagan sa Ginoo sa ato mas ilhon pa nato ang Ginoo. Mas ilhon pa nato ang Ginoo. Kabalo ka unsay dakong problema sa mga Kristohanon karon?
pag ang pastor magtudlo mahitungod sa theological things, meaning the deity of Christ, bago lang na ako itang post sa Facebook ng kaigsuunan nga is Jesus name or Jehovah's name? Defense against the attack sa deity of Christ. I have taught it. Pero kabalo ka, usahay ang mga tao buringan mamina o ginana nga mga butang. Kabalo ka nga unay mas gikinahanglan nimo. Kaya nga naman, truth, theological, and doctrinal things nga ginatudlo sa pastor, mas mailhan nimo ang Dios. O kung mas nailhan nimo ang Dios, mas maangko nimo ang mga kinahanglan nimo mga kaigsuonan para magkinabuhi kang matarong ibabaw na ining kalibutan. And I hope you understand that. And by the grace of God, I am planning to upload more theological things and more doctrinal things in the future by the grace of God. And I hope you will follow para mas mailhan na to ang Ginoo together mga kaigsuonan. And we will grow more. And I hope imo ning underline sa imong Bible nga imong himuon nga goal, mas ilhon pa nako ang Ginoo, mas ilhon pa nako si Jesus if you wanted to live a godly life. And verse 4, look at this. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So ang purpose sa Ginoo mga kaigsuonan, why gi-provide niya nga mga butang para makaangkon ta og godliness? Kay nga naman, kay in the first place, through this, gi-partake sa Ginoo ang iyang divine nature sa atua. Sa diha nga gihimo kang anak sa Dios mga kaigsuonan, nay some part of His divine nature nga gihatag sa imuha. Kabalo ka unsa na nga divine nature mga kaigsuonan? Eternal life. Eternal life. We have fellowship with God because we share the same thing. Ang meaning sa fellowship is sharing the same thing. Tanaw nimo ang 1 John mga kay chapter 1. Diba? Tanawa gani ha. Atong i-open kay duol raman ang 1 John chapter 1 mga kaigsuonan. Abri lang ka sa pulong sa Ginoo. Verse 3. 1 John chapter 1 verse 3, and that which we have seen we have declared and we unto you, that ye may also have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. You see? So atong fellowship mga kaigsuonan is with the Father and with the Son Jesus Christ. And kung tanaw nimo mga kaigsuonan unsa man ni nga mga butang ang atong naangkon, verse 2, for the life was manifested and we have seen it and bear witness and shew unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. Na manifest ato ang eternal life. Kinsa man tong eternal life? Jesus Christ. Asa man Jesus Christ? Naa sa imuha, di ba? Nakaangkon ang eternal life. So meaning, naangkon nimo ang divine nature. Unsa ka divine nature? Eternal life. Kay nga naman, nanapog kay kinabuhi. Kaya ang eternal life mga kaigsuonan, it is the life of God. Ang kinabuhi sa Dios, kinabuhi nga dili mahuman. Ug kana nga kinabuhi, the moment you believe, naangkon nimo nakaangkon ang eternal life, di ba? John chapter 3 verse 16 and 15, 16, 17, 18 mga kaigsuonan, interchangeably eternal life, everlasting life. You see? John 3. Naangkon nimo eternal life. O kanang eternal life nga nimo niangkon, kinabuhi na sa Dios. Divine nature na. Mo nang divine nature nga imong naangkon mga kaigsuonan. And ato makitaan nahimo ka nang partaker sa divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So by and by, escape na ka, nakahawa ka na sa giingon pa sa pulong sa Ginoo nga giingon niya diri corruption nga naa sa kalibutan tungod sa pangibog sa unod. So I hope no ang mga Kristohanon mga kaigsuonan, ang pagtuo dili siya sinugdanan og katapusan. Mao nay mali. Mao na bitaw nga daghang Kristohanon nga wala na gyud, dili gyud mao ang ilang pagkinabuhi kay abi nila end na ang faith. No, nagsugod pa lang kag patong nakatungtong na kay eternal life pagtuo. But God wants to give us godly ambition.
You must have godly ambition, mga kaigsunan. Faith is not the end. It's just the beginning of the ladder. Mortaga pasaka ba? Hagdanan, mga kaigsunan. So ang pangutana karon nga naman nga, di ba? If you are in nalang kas unang ang nalang kay pagtuo karon, luwas naman gyud ka. Pero samtang buhi pa ka dili gustos Ginoo, mga kaigsunan, na pabilin lang kades pagtuo. Gusto niya nga imong i-improve. You will be going up in the ladder. And look at this, listen carefully. Pastor Daubi, og di ko gusto, pastor, nga musaka sa ladder, mag-remain ra ko sa pagtuo ra gyud ko. And I would say, nagpakita lang na nga kanang nga pagtuo di tinuod. Kay kung tinuod pa na imong pagtuo, kay nagtuo man gyud ka, ay ganahan ka nga mas mulahong pas Ginoo. You see? That's why, mga kaigsunan, people are calling me harsh because of my message. Pero sultian di ka, dili na ko himuon, dili na ko ipaubos ang standard sa Ginoo sa standards tao. Ang akong gusto is usa ka pastor, akong dalon ang mga tao sa standard sa Ginoo. And if people will be get angry with me, then be it. Basta kay kabalo ko laban ko sa Ginoo. Now look at this. Unsa man ang gusto sa Ginoo, mga kaigsuonan. Tanawa, ang gitaw sa verse 5, muni ang ladder. And beside this, giving all diligence. Unsa man ang giving all diligence? The Bible says, make effort. Dapat na kay effort. Dili man ni banjing-banjing ang kinabuhing Kristohanon. Dapat na tayo effort, mga kaigsuonan. Ang effort para luwason ka tuwa na kang Kristo Jesus. Gibuhat niya tanan. Christ did all the effort for your salvation. Ang imong buhaton karon pagtuo na lang. But sa diha nga naa na kay tinuod nga pagtuo, nakaangkon na kag eternal life, pinaagi sa effort ni Ginoong Hesus, o kana nga pagtuo na angkon na nimo, mga kaigsuonan. And God will give you divine ambition sa imong kinabuhi nga mosaka ka sa ladder, nga di ka magpabilin sa pinakaubos. You will want to go up and know Him more. Kay tanawa ha, unsa kuno to God, again unsa ganito ang pamaagi para mas makabalo ka sa unsa ang pagkinabuhi labos kalibutan ng tubig godly, knowing Him more. And look at this, yung pang Biblia, add to your faith. So naidugang sa pagtuo. You see, remember, you already have divine nature, the eternal life, luwas na ka. But even though you already have faith and divine nature, ang imong ambition is to go up to the ladder, and in order to go up to the ladder, you need to add something to your faith. Unsa may idugang nimo? Add to your faith virtue. So ning virtue, moral excellence. You see, dapat natay moral excellence, mga kaigsunan, virtue, pangkamaayo. Na ato makita, no, dapat kabalo gid ta mamili kung unsa gyud maayo ug dautan, and we will choose ang maayo. And remember, sa diha nga nahimo kang Kristohanon, mga kaigsuonan, dili na lang good and bad ang imong choice. Na nakay higher choices. You will not settle to the good, but you will be looking for the better and the best. You see, unsay giingon ni Apostle Paul, strive to that which is excellent. We are not to settle with the good. We must look for excellence. We must look for the best, mga kaigsuonan. You see? And after sa virtue, add to virtue knowledge. You see? Knowledge. Desire to know Him more. I hope nga natay desire to know Him more, mga kaigsuonan. Going back in our text, 2 Peter chapter 1. Ato makita nga know Him more. Kabalo ka, no? Kung ang mga tao lang bitaw gyud, mga Kristohanon, mas nakaila sa Ginoo. Ay, higala. Kabalo ka, one of the things nga ako nga discover isip usa ka alagad sa Ginoo kaniadto, sa diha nga bag-o pa ko nga Kristohanon, abi gid nako nga tanang mga Christian nga akong maistorya, pakutan-on nimo, explain daw ang deity of Christ, kabalo sila. Explain daw ang Trinity, kabalo sila. Mao gid na akong pagtuo sa una. Kay nga naman that's our dogma. Mao na nga when I became a Christian, ang pinakauna gid na akong gipangtun-an kanang mga butanga nga ako gid by the grace of God I will master these things. And I am not claiming to be a master of those things, but I have spent a lot of time para mas mabaw-an nga mga butang. Kay this is our dogma, our faith. And na-discover na ako along the way, daghan kog mamit nga mga professing Christians nga mali ang ilang articulation sa Trinity. Trinity is a very, very important doctrine, pero mali ang ilang pagsabot sa Trinity. Abi nila ang ilang pag-explain sa Trinity, murag modalism, murag oneness ba?
Napay mga Kristohanon nga moingon nga ay ang Trinity good pastor kay mura ra gud na og ikaw karon papa ka pag-abot nimo didto sa inyo ang trabahuan, trabahante ka pero ikaw ra pudto sa imong bana sa imong asawa bana ka pero ikaw ra pudto tulo ka kabuok, papa, trabahante og bana, tulo ka kabuok pero isa ra ka. Ha? Mura makagmodalism ana. Onist. You see? Di mao. Wrong. That is even condemned in the early church. And people think na mo na Trinity. Pagkadakong di malas. So atong makita ay daghan kayo wa pa gyud nakabalo og nakailaon sa ning Trinidad mga kaigsuonan. And I hope that we will learn that more. Na-discover na ko nga daghan kay mga Kristohanon nga wa kabalo kung unsa ilang gituuhan ug ngano ilan ang gituuhan. And by the grace of God, I am planning to teach Trinity in the future. And ay mo kabalaka, if you wanted to know it more, ako nang ibutang sa Facebook mga kaigsuonan para atong matagaan gid og right articulation unsa gining Trinity ngano nagtuo ta ana ginaatake biag ginas daghang mga simbahan. That's why idugang sa imong virtue knowledge. Ayaw ka kontento bitaw anang magsimba ka unya ang iwali sa imong perminti nga ay mga kaigsuonan, ayaw na mo katrubol, ayaw na mo kasakitan inyong mga dughan, ayaw na mo og kaproblema, okay man na nga mga mensahe mga kaigsuonan. But kung perminti na lang inana, dili katagaad knowledge pag ila sa Ginoo, that's a big problem. Church must let the people know what they believe. Unod-unod punta panagsa. Okay man ang dasigon ta perminti nga para mulahutay ta, para mag-persevere ta, it's good. I'm not saying it's bad, it's good. Pero og inana na lang perminti mga kaigsuonan. Samantang perminti ta angay dasigon kay perminti ta down. Sorry, pulos tong wali itong niyay si Mana. Down kay pong kahangtod karon. Ano higala ison, we need to know God more. And I hope kamo nga naminaw karon mas makaangkon mo more desire nga mas ilhon pa ang Ginoo. Ano? Add to your virtue knowledge and add to knowledge temperance. So rin temperance, kaning temperance mga kaigsuonan, we are talking about self-control. Kontrola imong kaugalingon. Dili ta magpadani sa mga kaibog sa kalibutan. And add to temperance patience. Kaning patience diri, it means perseverance. Pagkamalahutayon. So dapat butang mulahutay, dili pud ta angay mga kaigsuonan nga matunok lang tamtak sa undang nagsimbas Ginoo. Ay gala ayaw, padayon lahutay. Kay ayaw kalimti, gilahutay ni Ginoong Hesus ang krus para nimo. And to patience godliness. Okay? So dapat pud tang makit-an pud nga maayo pud godly. And to godliness brotherly kindness. You see? So dapat ang mga Kristohanon makaangkon igsuon og brotherly kindness. And add to your brotherly kindness charity, gugma. I don't need to explain that. I have explained that a lot of times na kanang mga butang. Kay nga naman, og nana sa imuhang 7 steps of this ladder mga kaisan. Verse 8 na lang sa Ginoo. For if these things be in you and abound. For if these things be in you and abound. Look at this. They make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So dili ka mahimong barren, dili ka mahimong unfruitful. Unsa may antonym sa barren mga kaigsuonan o sa unfruitful? Mabungahon. Mahimo kang mabungahon mga kaigsuonan. And you will find your value, your usefulness alang sa Ginoo, your effectiveness. You will become effective Christian. You will become useful Christian. You will have a value mga kaigsuonan. You will become a valuable. Valuable ka. You see that? So I hope pinagi sa gahom o gracias Ginoo mga kaigsuonan, you will become a valuable Christian. Dapat makangutag vision ba? And verse 9, but he that lacketh these things, di ba? Katong mga ani mga butanga, katong bitong 7 steps, imuning niangkon, you have a godly ambition, you will be fruitful, pero og wala, verse 9, nagsettle ang kunuhay ka sa faith. Tanawa verse 9, but he that lacketh these things is blind. Buta ka. And cannot see afar off, meaning wala kay vision. Wala kay panglantaw sa imong kaugmaon. You see, murakag kana bitawng baka bitaw nga kung kita sagbot maura gid daw na ang iyang kaunon, wala niya nakita nga pag-abot sa pila ka adlaw ihawon na siya.
and do not think like an ox, mga kaigsuonan. Dapat natay paglantaw na vision. O sa kaadlaw, imong vision, by the grace of God, I will be bringing my family sa mas higher na pagpangalagad sa Ginoo. By the grace of God, I will be something na ako ning mabuhat para sa Ginoo. Have an ambition for the Lord. Dapat na kay ambition para sa Ginoo, igsuon. And ato makitaan na kanang sa far off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Now remember this. Wala nagpakamatay ang Ginoo para sa imong sala, para ikaw mahimong makasasala. Ngunit dakong dimalas daghang mga katawhan Kristohanon nagclaim mga kaigsuonan. You see, ang saman lang ginaingon, ay, okay naman nga inaani ra akong kinabuhi, kaya pakamatay naman ko ni Jesus Christ. What are you saying? Nagpakamatay ang Ginoo para sa imuhang sala, tungod sa imong sala, para tagaan kag lisensyang magpakasala. Very wrong na. Di na mao. Igsuon, giluwas kas Ginoo gikan sa mga sala. Muna yung pangalan Jesus, Matthew 1:21, He will save His people from their sins. You see that? You see? So, our salvation is not to give us license to sin. Na ako'y nabasahan, gipasa sa akong young people, nga pastor, nangatake about once save, always save. Unya, kato nangatake about once save, always save. Sumala pa niya nga ang once save, always save daw is nagtudlo daw nga mahimong lukewarm ang mga tao o naghatag license to sin. Wrong. Di mao. Nangatake, wa siya kasabot. Muna problema sa mga gapangatake karon. And I hope we will have the ability to answer that. Na ato makita mga kaigsuonan nga wala ta giluwas sa Ginoo para magpakasala. Giluwas ta gikan sa atong mga sala. Remember that? The fundamental meaning of salvation is saving us from our sins. Noon sa naman noon nga giluwas gani gikan sa sala, gitagaan na og lisensya nga magpakasala. Noon sa na, di na mao. You see? So ato makita mga kaigsuonan, by the grace of God, dili man ta mo claim nga mahimutang sinless, but we will sin less. Nga naman hinay-hinay kung dili pat, kung hangtod nga tagaan tagbag-ong lawas sa Ginoo, mahimo na kang perpekto mga kaigsuonan, wala na kay sala. Ay nato makita, the Bible says verse 10, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if ye do these things ye shall never fall. Di ka matumba, di ka ma-discourage, di ka mo backslide if you do these things. Muna'y saad sa Ginoo mga kaigsuonan. Kabalo ka no? Tanawa ang expectation ni sa writer sa Hebrews, may tungod sa ato, Hebrews chapter 10. Tanawa ang expectation sa ato, expectation sa mga magtotoo. Tanawa ha, expectation sa writer sa Hebrews kung unsa ang kinaiya sa mga magtotoo. Hebrews 10:38 and 39. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul have no pleasure in him. So kung nakunin mo backslide, my soul have no pleasure in him. Ano ang verse 39? But we are not of them who draw back unto perdition. So, ang expectation sa writer sa Hebrews, ang mga katawhan, dili sila tong mo draw back, di ta backslider. Kat kita tong mga mo padayon ngadto sa pagtuos kaluwasan sa og sa kinabuhing walay katapusan mga kaigsuonan. You see that? And ang verse 12, ang verse 11, grabe kay kaimportante. Na ako'y gustong itudlo sa inyo ha karon nga basing first time pa ninyo madungog. Ambot lang pug og first time ba o dili. Ang verse 11 mga kaigsuonan, tanawa. Linyahay sa inyong mga Bible. For so an entrance shall be ministered unto you. Tanawa, if you have those 7 steps nga imo gitong ikumpleto and nagnimo kang fruitful, tanawang saad sa Ginoo. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. So mga kaigsuonan, naman ka sa first step, second step, or naka sa top sa ladder, sa ato pa malangit gyapon ka pero nay kalahian. Katong mga nagtuman ani atong lesson karon na ay abundant entrance sa langit. Kuyawa no? Lahi-lahi day ang entrance sa tao sa langit mga kaigsuonan. Na ay bungga kay entrance,
na po'y dili kay bungga kay entrance. O mo na gitulos pulong sa Ginoo. How could you explain this? Mamay gingon niya tanawa ha. Kung imo ko akong basahon pag-usab. Kung imo ko ning buhaton, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly in the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. You see that? So that is our divine or godly ambition mga kaigsunan. By the grace of God, tagaan kog entrance sa Ginoo nga abunda dito sa langit. Kung kabalo ka unsa ang makapaabunda sa imong entrance, if there are a lot of people with you mga kaigsuunan nga ikaw ang gigamit sa Ginoo to tell them about the truth. And I in my opinion, that will be the best entrance. Uban ka sa atong mga kaigsuunan, mga katawhan nga imong nadala tilan sa Ginoo. And so much for that. And ato makit-an ang verse 30, ang verse 12, paingon sa verse 15 mga kaigsuunan, is talking about the Apostle Peter's desire nga pahinumduman perminti ang mga Kristiyano mahitungod niini. I-remind sila kanunay mahitungod niini. Muna, na-remind mo karon nga inaana day ang planos Ginoo. I hope na kay divine ambition sa imong kinabuhi. Ayaw sugot nga ana ra imong kinabuhi isip usa ka Kristohanon. Buhi pa ka karon nga naman napakay chance nga himayaon ang Ginoo. And himayaa ang Ginoo to the fullest kutob sa imong makaya mga kaigsuonan. And by the grace of God, tonight will be a big change sa imong kinabuhi. Magampo, taama nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa mga kaigsuunan nga imong itugot maminaw na ining maong mensahe. Panalangini kami, liguna kami. Kay wa mi mabuhat o wala kay Ginong Dios. And help us, Lord, to have an abundant entrance in heaven one day. And help us, Lord, na to add to our diligently, to our faith, those 7 things, Ginoo, nga imuhang gitudlo alang kanamo. Make us fruitful, Lord. Make these people fruitful. Salamat sa pagtubag sa mga prayer. In Jesus' precious name, gipangayo na ko ang tanan. Amen and amen. Salamat og maayong gabi sa atong tanan.